Tanong, Lester Aler, PRTV. Hello po, Yusek. Ano po yung reaction po ng Palace regarding po doon sa isinumiting affidavit po nila ex-Congressman Jing Paras and Batangas Representative Alejandro Leviste, wherein they denying na they conspired daw po doon po sa pagpe-frame kay Executive Secretary Recto regarding po doon sa honey trap scheme? Wala naman tayo maaasahan sa mga respondents kundi talagang i-deny ang mga ibinabato sa kanila na akusasyon. Dahil kung di naman nila ito i-deny, diretso agad sila sa kaso at warrants of arrest agad ang issue. So, karapatan po nila na maibigay ang kanilang side at ang Pangulo naman po ay lagi na pinapaalala na kailangan ng due process at batay lang dapat sa batas ang lahat na nangyayari. So kung malakas ang kanilang ebidensya, mas malakas sa Superman na ebidensya ng NBI. So nasa kanila na po yan, kung paano nila masusugpo si Superman. Follow up, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Follow-up lang po sa question ni Kuya Evan. So, what does this make of how the president or the administration's watching the budget kung his alter ego saying there's a leadership fund or other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente? Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpa-imbestiga, hindi inalintana kung mismong administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bunoan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. So ngayon lang lumalabas yung mga naitago na lihim. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH. Another follow-up, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On the same topic, bali, nung narinig po ni Pangulo yung leadership fund, nagpatawag po ba siya ng internal investigation tungkol po dun sa na-mention ni Secretary Bonoan? Hindi na po, kasi na ang kaso po ay nasa Sandigan Bayan na. Pero ito po ay nililiwanag din na sa panahon po ni Secretary Vince Dizon ay walang ganyan. Walang ganyang klaseng usapan. Thank you po, ma'am. Para po sa huling katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, reaction lang doon sa latest SW survey na nagsasabing 42% of adult Filipinos were satisfied with the Marcos administration's performance while 17% were neither satisfied nor dissatisfied. Kanina, kaya ako nga po tinanong yan sa SWS. Kasi may mga pagkakataon na ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo tutok. Tutok para maibsan ang anumang nadadanasan ng ating mga kababayan. So, tuloy lang po ang trabaho. Yusek, in another survey, this time by Okta, sinasabing nanguna yung hypothetical Leni Robredo-Rafi Tulfo tandem sa posibleng 2028 presidential, vice presidential matchup, and nauusin nila yung hypothetical Sara Amy. Yusek, naniniwala bang palasyo na yung nangyayari ngayon sa impeachment trial, pwede bang maging barometro ito
and maging presidential preferences ng mga Pilipino para sa 2028 elections? Tingin ko dapat tumingin ang mga kababayan natin sa katotohanan. Kung ano yung nakikitang ebidensya, dapat maging mulat sila kung ano yung katotohanan. May mga pagkakataon po kasi hindi natin nila lahat. Maraming maaayos na survey firms, pero may mga survey firms na baka nagagamit sa pamumulitika, nagkakaroon ng mind conditioning para iangat yung kanilang mga parokyano. So, mas maganda po tumingin tayo sa lahat ng ebidensya. Hindi isa sinabi ng isa, ito ang na-survey dito, kung ano yung katotohanan. Doon lang po mas magiging maayos ang pagde-decide ng bawat Pilipino. Maging mapanuri lang. Habol na lang, pasensya na. Response lang ng palasyo doon sa appeal ng motorcycle taxi rider kay Pangulo na ihinto yung pagpapatupad ng rider cap para sa motorcycle taxi industry. Hindi kaya disadvantageous din ito doon sa commuting public? Ihinto po yung, ano po yun, yung Bali motor. yung motorcycle taxi rider cap Okay. magkakaroon ng limitation. Sa ngayon po, tingnan po natin at kailangan aralin. Kasi ang bawat salita ng bawat Pilipino, kung meron silang concern, ay dapat din po inaaral. At tingnan lang po natin sa susunod na araw kung ano ang pwede nating maibigay na sagot po dyan dahil hindi ako makakapagbigay at hindi ako makakapag-decide on that matter. Pahabol lang po na follow-up, Ivan Mayrina, GMA 7. Last po dito sa SWS, tumaas po sa +1 ang net satisfaction rating ng Pangulo from -13 in March. Sa kabila po niya nananatiling mababa yung performance ng administrasyon based sa survey on fighting inflation, -12%, and eradicating corruption, -14%. Okay. Kaya nga po sabi natin kanina hindi po ba noong nakaraang araw lang binanggit natin ang magandang news na ibaba ang inflation rate sa bansa? So ang tanong, yung iba bang sumagot dyan, alam yung news na ito? So maybe hindi. So definitely, iba ang magiging resulta sa survey. So, kaya nga sabi natin, okay, may survey po tayo, pero hindi ibig sabihin na yan talaga yung nagre-reflect ng katotohanan. Can be or can't be. So, pero tayo naman din ay tumitingin kung ano ang hinaing ng ating mga kababayan. Yun naman po ang nasa Pangulo. Salamat po. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek. Okay.